Mateo! Wow! Ang guwapo! Andrea, ingat! Ayos ka lang? Ayos lang. Salamat. Andrea! Walong taon na. Bakit si Mateo pa rin ang nasa isip mo? Hindi na kayang magkikita pa. Dr. Reyes, pasyenteng inasikaso ni Dr. Cruz, bumagsak ang BP. Wala pa siya, ikaw na bahala. Papunta na. Bumagsak ang BP. Sada 30 ang heart rate. Edema sa lalamunan. Dahil sa anaphylactic shock. Preparahin ang epinephrine! Hedo. Tigil! Sinong nagutos sa'yo? Antihistamine ang unang gamot sa anaphylactic shock. Ang antihistamine. Di ayos sa airway spasm. Kailangan agad ng epinephrine para mag-constrict ang blood vessels. Magali ang ginawa mo. Si Mateo Santos. Di ba natuturo siya sa top medical school abroad? Bakit siya bumalik? Mukhang siya ang bagong special professor sa ospital. Bakit parang familiar siya sa akin? Pag kumilos ng epinephrine, kailangan nating i-check kung may allergic myocarditis. Pakikuha nga ng myocardial enzyme test kit. Cotton swab. Bumaba ang heart rate sa 105. Bumalik ang blood pressure sa 90/60 mmHg. Gising na ang pasyente. Professor Santos, di ko inasa ang pagdating mo. May nasib ka na agad na pasyente. Kagalingan po ng doktor na to. Kung wali pa, baka kahit ako, di na siya nailigtas. Ipapakilala ko sa inyo ang special professor ng ospital natin, si Professor Mateo Santos. Professor Santos sa critical care ay eksperto. Andrea, kaklase pala natin sa high school. Si Mateo Santos. Di ba crush mo siya noon? Andeng pareho kayo ng field. Mula ngayon, si Professor Santos na ang magiging guru mo. Makinig ka ng mabuti. Hello po, Sir Santos. Dr. Reyes, huwag masyadong kabahan. Di ka naman elementary student na may teacher. Nakakahiya talaga. Dr. Reyes, tulungan natin ang isa't isa. Hindi ako nananaginip. Mateo Santos. Ang lalaking pinagtagpuan ko ng loob ng walong taon. Ay talagang bumalik. Andrea! Huwag mong isiping dahil sa maduming paraan ng nanay mo para pakasalan ng tito ko, mayaman na kayo. Tandaan mo, kayo ng nanay mo ay mga hamak na probinsyana. Marian, huwag mo na siyang kausapin. Turuan mo siya ng leksyon para matandaan niya. Ang galing nyo ah. Kuya Mateo, bakit ka nandito?
Lahat ng ginawa nyo, naka-video na lahat. Kung ayaw nyong tawagin ng magulang nyo, lumayas na. Tara na! Sir Santos. Sana. Pasensya na, sagutin ko lang. Ma. Sayang, di nahawakan. Lucas, alas 9 ng umaga, may blind date ka sa Western Restaurant. Sige, pupunta ako. Dr. Santos. Andrea, blind date mo bukas, alas 9 ng umaga. Huwag mong kalimutan mag-ayos ka na maganda. Ang lalaking yon ay galing sa abroad. Alam ko na. Magayos pa ba? Parahan lang naman to. Ang blind date ko ay si Mateo Santos. Reyes. Sakto. Ikaw pa lang date ko. Andrea? Oh, hello, Sir Santos. Sir Santos, sialang muna ako. Pasensya na, Sir Santos. Ang cute niya. Ang bilis lang, iba na hitsura niya. Salamat. Mukhang si Miss Reyes. Pinilit din ng pamilya. Asap jebet na ako ngayon. Mga kaedad ko, kasaw na. Kaya si Mama, nagmamadaling maghanap ng date. Di ka mukhang isip 7. Parang bagong graduate lang. Di niya ako tanda. Sabagay, nung high school, di ako pansinin. Pero ngayon, mentor ko siya. Ipapakilala ko ang sarili ko ulit. Pasensya na po. Kape niyo po. Salamat. Kahit umiinom lang ng kape, ang gwapo pa din. Sir Santos, ang totoo. Salamat. Kung may gagawin ka, pwede mauna ka na. Sakto, may lakad din ako. May lakad?
May girlfriend ka na? Anong iniisip mo? Kung may girlfriend ako, ba't ako magdi-date? Manloloko na ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, mauna ka na. Mukhang may pag-asa pa ako. Saan ka nakatira? Hatid na kita. Huwag na po. Malapit lang sa ospital. Malapit lang dito. Lakad lang. Si? tayo sa WeChat. Add mo ko sa WeChat para may basa ako. Sige. Una na ako. Pag-uwi, message mo ko. Sa wakas, na-add ko siya sa WeChat. Di ko inakala na ang matagal ko ng crush, matagal di nagkita, pagkikita ulit, kinilig pa rin ako. Bukod sa trabaho, may pagkakataon pa ba tayong magkita? Sa wakas, na-add ko siya sa WeChat. Mukhang kamay niya to. Ang ganda ng litratong to. Hello, Lida. Hello, Andrea. Narinig ko na sa Manila ka rin. May in-organize akong reunion para magkita-kita tayo. Pupunta ka? Lida, di na ako pupunta. Pinilit ko pa para pumunta si Mateo. Akala ko kasi kayong dalawang top sa klase natin para maging ehemplo. Lida, naalala ko lang. Day off ko bukas. Pupunta ka. Sige, oras at lugar, isend ko mamaya sa'yo. Sige. Di ko inakala na makikita ulit tayo. Uwida, isa po ang Napoleon cake at isang ice coke. Sino tong maganda? Siya, si Andrea Reyes ng klase natin. Hello. Taga natin di nakita. Mula sa payatot, naging maganda na. Ang ganda. Anong ganda? Halata namang nagpa-enhance. Shayna, nung high school, sinasabay mo si Marian na apihin ako. Ilang taon na, wala ka pa rin pinagbago. Mukhang alam mo ang cosmetic surgery. Tingin ko, malaki rin ang tinagbago mo. Mukhang madalas ka sa clinic. Ikaw! Andrea, alam ko nag-aral ka ng med. Anong department mo? Doktor, ako sa ICU. Pagod maging doktor. Bakit mo pinili yan? Mateo, alam mo na ba ang gusto mong gawin? Doktor. Doktor? Ang busy ng doktor, kahit maghanap ng girlfriend, wala kang oras. Baka maging matandang binata ka. E di maghanap ng doktor na asawa. Doktor! Dahil sa isang tao. Oh, baka dahil sa crush mo? Ayos ka lang? Ayos lang. Uy, ikaw. Sorry. Kaklase, Shayna. Wala, ayos lang. Siya pala yung batang inaapi nun.
Hey, Mateo, baka naman kayong dalawa ay nagkita ng palihim. Reunion natin ngayon, mga kaibigan. Huwag yun na kaming dalawa pahirapan. Kuya Mateo, balita ko na trabaho ka na rito. Ibig sabihin ba, dito ka na magtatagal? Saan ka ba? Nagtatrabaho ngayon? Sa Maynila General Hospital, sa Critical Care Department. Hey, Andrea, naalala ko sabi mo, ikaw rin ay doktor sa critical care. Baka naman, magkasama kayo ni Mateo? Siya ang special professor sa ospital. Para mas tumpak, siya ang mentor ko. Ang turing ko lang ay assistant niya. Ano kung assistant? Kung walang assistant, ako sa OR at isang general na walang tauhan, anong pinagkaiba? Ang ibig sabihin ni Mateo, Si Andrea ay kailangan niyang right-hand man. Piro mo lang, leader. Normal lang ako. Di ganun kahalaga. Sinong nagsabi? Mapili talaga ako. Wala pa akong naging estudyante. Ikaw lang ang isa. Ngayon alam mo na kung gaano ka kahalaga sa akin. Bakit niya sinabi yun? Baka malito ako. Na mahalaga ako sa kanya. Andrea, kayo ni Professor Santos, may something ba? Wala yan. Shayna, sinong nangapi sa'yo? Bukod kay Andrea, sino pa ba? Mag-sorry ka kay Shayna. Ako, yata ang sinisiraan. Kung magsasorry, si Shayna dapat ang magsorry sa akin. Dapat lang. Andrea, nagbibiro lang naman si Shayna sa'yo. Ba't ka nagtampo? Tsaka, ikaw ngayon kumpara nung high school. Sobrang iba na. Ang maghinala na nagpa-plastic ka ay normal lang, di ba? Madali lang mag-imbento, no? Nakita-kita nung isang araw kasama nung matandang may asawa sa ubi. Kaya pwede ko bang isipin na nang aagaw ka sa matanda at buntis ka pa? O baka naman hindi mo siya kabet, kundi sugar daddy mo? Andrea, anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magalit. Nabibiro lang naman ako. Pero ang biro ko to parang totoo na. Kung di ako nagkakamali, nung isang araw, napunta siya sa ospital namin. Pati yata sa infectious disease. Paalala ko lang, mapacheck up ka sana. Kundi, baka magsisi ka. Di ko akalain na naging kabit siya. Sabi pa ni Andrea, ay matandang may sakit. Hala, pumunta pa siya sa reunion. Baka mahawa tayo? Tumahimik kayo. Kahit maging kabit pa ako, mas maayos pa ako sa inyo. Andrea, mas mabuti pang intindihin mo sarili mo. Ang tanda mo na, baka di ka na makasal. Fiona, ano ba yung sinasabi mo? Ang nanay ni Andrea nanggamit ng maruming paraan para makasal sa tito ni Marian. Baka nga gagawin din to ni Andrea para manira ng iba. Mateo, ganyan din ba ang iniisip mo? Tama na. Nung nasa school pa kayo, inaapi nyo na siya. Ngayon, wala pa rin pagsisisi. Pinagtanggol ba niya ako? Ang mga sinabi niyo ay paninira na. Naka-video ko lahat yan. Baka may abogado sa inyo? Kakasuhan ko sila. Abogado ako. Liza, naalala ko, doktor ka rin. Anong paki mo? Pwede bang nag-aral ako ng law? Andrea, ano ba yan? Para sa maniit na bagay, ganyan ka na? Magsasorry na lang kami. Sorry. Andrea, sorry. Andrea, ang tapang mo kanina. Ang galing mo! Hindi na ako yung bata na pwedeng apihin. Oo nga, ang galing mo na. Tara, tagan natin di nakita. Mag-toast tayo. Andrea, hindi na ako manggugulo.
Ikaw, konting pigil. May naalala lang akong gagawin. Andrea, ikaw na umuwi. Balak mo pang magpakasal. Ibig sabihin, pakakasalan mo ko? Alam mo naman, pinipilit na ako ng pamilya ko. Kung balak mo ring magpakasal, sana isipin mo ko. Pagkasal, pwede tayong mabuhay sa paraang komportable sa atin. Matagal ko ng crush si Mateo. Hindi ko inasahang may mangyayari sa amin. Hindi ko inakala ngayon, mabibigyan niya ako ng chance. Naisipin siya. Payag ako. Payag ako. Anong sabi mo? Magpigil ka nga! Ibig ko sabihin, pag-iisipan ko muna. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Gusto mo mag-book ako ng sasakyan pa uwi? Huwag na. Sige na. Sige. Hihintayin ko sagot mo. Sige. Andeng, kumusta ang blind date mo kamakailan? Ayos lang. Pinag-uusapan na namin. Mabuti naman. Sa wakas, may nagustuhan ka na. Ma, anong pinagsasabi mo? Anak kita. Siyempre, kilala kita. Kung interesado ka, grata chance. Bilingan mo, sa taong ito, ang manugang ko iuwi mo na. Wala pa nga sa usapan yan. Ma, sige na. Bababa na ako. Siguro, kailangan ko mabalakas loob at makuha siya. Kimustat? Suction. Ang bilis ng assistant ko. Pinuri niya ako ulit. Andrea, mauna na ako. Bye! Finally, uwi na. Bakit nandito si Mateo? Siguro, hindi niya ako pinuntahan. Charis, ba't ka nagtatago? Sa Santos, ang lapit naman. Di ka pa umalis? Hinihintay kita. Gusto kong itanong, anong desisyon mo? Payag ka bang magpakasal sa akin? Si Mateo. Ang totoo, gusto kita. Mateo, desidido na ako. Payag akong magpakasal sa'yo. Sa buhay na to, dapat maglakas loob minsan para abutin ang pangarap. Kahit magising man sa panaginip, naging matapang ako at naging akin siya. 'Di ba? Sigurado ka na ba? Di ka ba takot na lokohin kita?
Sorry. Nasok ka ba? Palanggo, di ka ganong tao. Kilala mo ko. Tuta, pinipilit na tayo magpakasal. At kilala natin ang isa't isa. Ganito, ayos din. Isipin nung pansarili ko to. Ngayon, gusto kong itago ang buwan. Sige. Edi, kukuha tayo ng lisensya bukas? Bukas? Ang bilis? Ngayon kaya, pero ngayon, sarado na ang civil registry. Gusto mo humanap ako ng koneksyon para makalusot? Bukas. Tingin ko, bukas. Ayos na. Sige. Di ko akalain na pakakasalan ko ang crush ko. Mamaya, hatid muna kita para mag-impake. Wag na. Uwi na lang ako mag-isa. Andrea, tingnan mo to. Marriage certificate. Mag-asawa na tayo. Bakit ang formal mo pa rin? Di pa ako makapaniwala. Adjust din ako agad. Mag-adjust ka muna, Mrs. Santos. Mrs. Santos. Sakay na. Ang buwang matagal kong hinahangaan, sa wakas ay dumating na sa akin. Mateo, sa mga susunod na araw, pakisuyo na lang. Master's bedroom dito. Guest room doon. Ayos na, ang master's bedroom para sa'yo. May space na rin sa cabinet. Ako sa master's bedroom? Hindi yata tama to. Guest room na lang ako. Guest room, Mrs. Santos. Gusto mo bang sabay tayo? Ako, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang galing maasar. Kung malaman na guest room lang, baka pagalitan ako ng lahat. Sige na, mag-relax ka na rito. Bukas, ipapakilala kita sa kaibigan ko. Good night. Bakit? Ngayon, ang ganda mo. Tara na, bilisan na natin. Baka mainip na ang kaibigan mo. Sasagutin ko lang to. Mauna ka na. Sige. Sina Andrea at Mateo, kailan pa sila naging close? Pati kumakain ng magkasama. Andrea? Maria. Bakit ka nandito? Sabi ni Shayna, kayo ni Mateo parehong nagtatrabaho sa isang ospital. Diretsuhin mo na. Anong kailangan mo? Gusto kong mag-resign ka sa ospital. Lumayo ka kay Mateo. Saan ako magtrabaho at kanino ako malapit? Wala kang pakialam. Talaga? Mga kasamahan mo sa ospital, siguro hindi nila alam na ginamit ng nanay mo ang maruming paraan para ipanganak ka. Marian Lim, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Noon, ang tatay ko ay naaksidente sa probinsya. Ang nanay ko ang nagligtas sa kanya. Nagkagusto at nagpakasal sila at pumayag din ang lolo ko. Ilang taon kang nagkalat ng tsismis. Akala mo ba madaling apihin ako? Andrea, maniniwala ka bang sa isang salita ko lang?
Matatanggal ka na sa ospital. Marian Lim, ang mga panlilinlang mo, sawa na ko. Andrea! Ang lakas ng loob mong basahin ako. Raha! Ilang taon na ito pa rin ang mga panlilinlang mo. Wala ka man lang pinagbago. Andrea! Ingat! Ingat! Mateo, ayos ka lang? Mateo, di ko sinasadya. Nagkataong nakita ko si Andrea. Gusto ko lang siyang kausapin. Hindi ko inasahan. Nababasahin niya ako. Tingnan mo. Si Mateo, tiyak na maniniwala kay Marian. Nung high school pa lang sila, sobrang close na nila, na akala ng lahat na sila na, at ako, nasa sulok lang, isang walang kwentang tagahanga. Ayos bang kamay? Ayos lang. Kamay ko. Sino nagtanong sa'yo? Marian Lim, kung pambuli lang ang kamay mo, putulin mo na at itapon sa basurahan. Andrea. Andrea, masakit pa kamay mo. Nag-aalala siya sa akin. Kamay niya, ang ganda talaga ang ini. Mateo, ako ang nasugatan. Sinasabi mong nagkukwentuhan ka rin ni Andrea. Sa ginawa niyo sa kanya, nung high school pa lang, hindi ako naniniwalang may matandaan pa kayo maganda. Mateo, maling akala lang yon. Bata pa lang kami noon. Ngayon, alam ko na ang mali ko. Kaya gusto kong magkaayos kay Andrea. 'Di ba, Andrea? Marian, hindi ako utusan mo. Wala akong pakisabanta mo. Tayo, hinding-hindi magkakasundo. Ikaw! Mateo, tingnan mo siya. Seryoso akong magkaayos kami. Bakit ang lamig niya? Tama si Andrea. Kung makakasundo kayo, hindi ikaw lang ang masusunod. Sa harap ni Marian, pinatanggol ako ni Mateo. Ibig sabihin ba nito na hindi sila ni Marian ganun taklus tulad ng balita? Kung ganun, pwede ba akong humakbang pa? Mateo, hinihintay ka ng kaibigan mo. Tara na. Andrea, anong ibig mong sabihin? Kayo, anong relasyon nyo? Asawa ko si Andrea. Sanga kami. Imposible yan! Nagsisinungaling kayo, di ba? Siya direktang sinabi na kasal na kami. Bakit mo siya pinakasalan? Esya! Decision ko kung sinong pakakasalan ko. Wala kang pakialam. Andrea, tara na. Kakauwi lang ni Mateo. Paano naging ganun kabilis na pakasalan ng bruhang si Andrea? Magpakasal? Anong panama niya sa akin? Siguradong ang bruhang yon may ginawang paka na. Andrea, humanda ka! Pangalawang beses na niyang kusa akong hinawakan. Salamat. Pagtatanggol mo sa akin kay Marian. Di kaya apektado ang relasyon niyo? Wala kaming relasyon ni Marian. Dati, nanay ko may kaibigan sa nanay niya. Kaya lagi niya akong hinahanap. Pero turing ko lang sa kanya ay simpleng kaklase. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Ipinapaliwanag ba niya sa akin ang relasyon nila ni Marian? Naintindihan ko. Salamat sa pagsuporta sa akin. Dapat lang yon. Tutal, asawa kita. Sa pagitan ng asawa at kaklase, kung sinong pipiliin, alam ko na. Ang bilis niya makapag-adjust bilang asawa? Baka gusto rin siya sa akin.
Nakakahiya. Baka akala ni Mateo sinadya kong halikan siya. Anong iniisip mo? Ang lalim ng iniisip mo. Wala. Wala to. Ito na ang buwan na hinahabol ko. Laging matatag at malambing. Kahit kailan, hindi ko mapigilang lapitan siya. Huwag kang tulala. Tara! Mateo, ipakilala mo na siya. Si Andrea to, asawa ko. Si Miguel, kababata ko. Hello. Mateo, ikakasal ka na talaga? Oo. Dinala ko na siya. Totoo to. Ang bilis mo ang bilis naman. Malaking bagay ang kasal. Di mo man lang sinabing, kaibigan mo to. Sinabi ko na sa'yo Di naman apektado regalo mo. Balita ko, si Miss Reyes at si Mateo ay magkasabay sa ospital. Ang ganda-ganda ni Miss Reyes. Siguro, marami siyang manliligaw. Bakit napili mo si Mateo? Uy, wag mong gamitin ang kalokohan mo rito. Hipag, wag kang magalit Nagtataka lang ako, ang boring ni Mateo. Paano may nakagusto sa kanya? Ano ba ang gusto mo sa kanya? Anong gusto mo sa kanya? Ako. Ikaw talaga. Huwag mong pahirapan asawa ko. Ako ang nanligaw. Tara, mabihira lang tayong magkita. Sana sina Mateo at Andrea ay magtagal. Tagay! Sana talagang maging matagal tayo. Gusto ko pa isa pa. Tahan na. Tulog na. Huwag kang umalis. Pag di ka umalis, may sasabihin akong sikreto. Sige, di ako aalis. Anong sikreto yan? Ang totoo, gusto kita. Gusto kita. Gustong gusto ko ang itsura mo sa lab coat. Yung parang misteryoso sa uniform mo. Gusto kong hawakan. Uy, Sir Santos, bakit ka namumula? Mainit ba? Ako, medyo mainit na. Di papanurin kita. Pangalawang beses mo na ako hinalikan. Wala talaga akong magawa sa'yo. Ang sakit ng ulo ko. Ang baho. Gaano karaming ininom ko kahapon? Inom. Gusto kong hawakan. Gusto kita. Gusto kita. Andrea, ano bang ginawa mo? Nahihiya na ako. Gising na? Gising na. Lumabas ka't kumain. Mateo, kahapon, sobrang inom ko. Yung mga sinabi ko, wag mo nang isipin.
Anong sinabi mo kagabi? Na gusto kita. Pinagtatawanan mo ko. So yung sinabi mo na gusto mo akong makitang nakaputi. Huwag mag-alala. Mula ngayon, araw-araw mo ko makikita. Buti, di ko sinabi na gusto ko siya. Mula ngayon, di na ako iinom sa harap niya. Anong gagawin mo? Isusuot ang seatbelt mo. Baka isipin ni Mrs. Santos na may gagawin ako. Wala to. Gusto mo? Gusto. Gusto mo kamay ko? O gusto mo ko? Matagal ko nang napansin na gusto ni Mrs. Santos na titigan ng kamay ko. Baka kaya gusto mo kamay ko, kaya ka nagpakasal sa akin? Hindi yan. Bakit kaya? Ako. Sige na, biro lang. Pag di na tayo umalis, maliit na tayo. Sige. Busy buong araw. Ang pagod. Gusto kong hawakan. Sige, papunta na ako. Ikaw, alis ka ba? May emergency sa ospital. Papunta na ako. Sige, mauna ka na. Sana ligtas si Mateo. Kahit kasal na kami, si Mateo parang iniisip pa rin na ang relasyon namin ay para lang sa mga magulang. Totoo kaya na magugustuhan ako ni Mateo? Si Mateo nito mga araw, laging abala. Di na makauwi. Sana ayos lang siya. Uy, narinig mo ba? Yung bagong doktor dito, yung anesthesiologist na si Marian Lim, sobrang persigido kay Dr. Santos. Ang lakas ng dating. Siyempre, si Marian, kahit walang dahilan, punta sa opisina ni Dr. Santos. Gusto lang ng chance, di ba? Uy, balita ko. Sunod-sunod ang surgery ni Dr. Santos at kasama si Marian. Tingin mo, magkakasama na ba sila? Baka nga, magkayo sila ng sabay. May grounds muna. Huwag ako po, nga. Tulong! Tulong sa akin! Sir, huwag mag-alala. Tatawagin na namin ang doktor. Tawagin agad si Dr. Santos! Kuya Mateo, may pasyenteng dumudugo ang bibig. Ang nakakatakot. Tingnan mo na agad. Dr. Karin, mag-professional ka. Nasaan ang pasyente? Dalhin mo ko dun. Signs of liver disease, spider angioma. Kumuha ka ng normal saline. Linisin ang titik ng pasyente para di makapuluna. Kuya Mateo, ilang operasyon lang ginawa mo. Magpalit kaya tayo ng doktor? Wala nang oras. Kailangan iligtas agad. Kunin ang Singstaken Blakemore tube. Normal na ang lagnat mo. 2 dextrose pa, pwede ka nang lumabas. Andrea, may mga bagong pasyente ngayon. Magiging abala na naman tayo. Kaya yan, taya mo yan. Manala ang pasyente. Linisin ang bibig niya. Dr. Santos! Tutulungan kita! Kunin mo ang aspirator. Sige. Linis ng bibig. Tapos na. Sir Santos, kung may kailangan, susunod ako. Bumaba ang BP sa Orpa sa Fibrumi. HR na ba, Sir? Patuloy na, bumababa ang BP. IV push, somatostatin. Control bleeding. Bumalik ang BP. Tumigil ang pagdura ng dugo. Stable na muna. 달인사 오르.
Mag-opera sa 10 minutes. Talagang ang ospital na to, ang special na profesor. Ilang araw nang nag-opera pero matatag pa rin ang kamay. Kahit ako na top surgeon dito, napahanga mo talaga. Sobrang papuri mo, Dr. Javier. Yung kasama mo kanina, magaling din yung doktor. Kalma at professional, maganda at magaling. Gusto ko sanang kunin siya sa surgery. Si Andrea, pag nasa harap ko, madaling mapula. Mahiyain at tahimik. Pero sa trabaho, mabilis kumilos. Nakakabilib siya. Magaling nga siya. Bakit? Kilala mo? Kilala mo? Kilala at sobrang close pa. Kuya Mateo, ang tagal mong busy. Di pa tayo nakapag-usap ng maayos? Libre kita sa kain. May alam akong restaurant. Masarap dun. Yung medical record ng pasyente kanina, ayusin at dalhin sa opisina ko. Salamat. Kanina, ang ginawa mo sa pasyenteng to ay malaking paglabag sa Code of Ethics. Sa evaluation mo. Itatala ko to. Sa mga operasyon ko, bawal ka nang sumali. Marian, di ba ngayon, may plano ka kay Dr. Santos na magkain? May gagawin pa ako. Di ko na muna yayain si Mateo. Sa ibang araw, yayain ko si Mateo at ang nanay niya para kumain. Yung kasama ni Mateo na doktor na tumulong, ano pangalan? Andrea Reyes, di ba? Ang galing niya. Bakit? May gusto ka kay Andrea? Kilala mo? Pa-introduce nga. Sa ibang araw, ipapakilala ko kayo. Andrea, ang galing mo kanina. Salamat, Liza. Walang anuman. Hihintayin kita sa labas ng ospital. Andrea. Salamat sa'yo. Ayos na ang pasyente. Mabuti naman. Kanina, sa kwarto ang galing mo. Bilang guro, nagagalak ako. Dahil magaling magturo si Sir Santos. Nga pala, may gagawin ka pa ba? Busy ako nitong mga araw. Ilang major surgery ang tinapos ko. Wala na akong gagawin ngayon. Pero sa makalawa, may short trip ako. Umuwi ka na. Hatid na kita sa loob. Uwi na ako. Ingat sa daan. Ang pagtingin ng palihim ay sakuna para sa isang tao. Bawat kilos niya ay kayang gumawa ng malaking tsunami sa puso. Bakit pwede ko namang sabihin sa phone na may business trip ako, pero gusto ko pa rin sabihin sa personal? Anong nangyayari sa akin? Andrea. Anong kailangan mo? May doktor sa anesthesia na gustong makilala ka. Pinapakilala niya ako para tanungin ka. Ayokong makilala ang kahit sino. Wala rin akong pag-uusapan sa'yo. Bye. Akala mo ba talaga na pinakasalan ka ni Mateo dahil gusto ka niya? Para lang yan sa pamilya niya. Maghihiwalay din kayo. Habang may doktor pang gusto sa'yo, huwag ka nang maging pasaway. Baliktad ang sinabi mo. Ang totoo, naisip ko, napakasalan siya para iwas gulo. Ikaw! Saan galing ang kumpiyansa mo? Wala kang pakialam dyan. Ang problema namin ng asawa ko, wala kang karapatan na makialam. Ako ang pinakamalapit kay Mateo.
Maghintay ka na lang na hiwalayan ka niya. Ang makasal di Mateo, hindi ko pinagsisihan. Kahit maghiwalay pa kami sa huli, ayos lang sa akin. Kahit paano, kami ni Mateo ay may magandang alaala. Andrea, sakay na. Kailangan kong gumawa ng paraan para maghiwalay sina Kuya Mateo at Andrea. Bakit mo ko sinundo ngayon? Wala akong gagawin sa bahay. Kaya pala, ganyan lang palang dahilan. Salamat sa Santos. Laging ganyan ka ba ka-polite? Hindi ako. Ibig kong sabihin, di mo na kailangang maging polite sa akin. Mag-asawa tayo, diba? Oh, alam ko na. Nitong mga araw, lagi sayong magkasama ni Marian. Kamakailan ikaw at si Maria laging magkasama? Hindi, kagagaling lang niya sa shift. Hindi kayo magkasama kanina? Hindi Bakit bigla mo siyang nabanggit? Ngayon, nagbanta siya sa akin. Nakabanta? Oo. Marami siyang sinabi na walang katuturan. Anong sinabi niya? Kung sasabihin ko, Mateo, maniniwala ka ba sa akin? Diretsuhin mo na. Sabi niya, gusto niya ipakilala ang doktor sa department natin. Huwag mo siyang pansinin. Kapag may nag-add sa'yo sa WeChat, huwag mo nang pansinin. Ako nang bahala. Sige. Mukhang hindi niya alam na dapat mag-ingat sa harap ng ibang lalaki. Pero mag-asawa na tayo, kaya parang wala namang problema. Sa ginawa mo sa ward kanina, ang galing mo. Day off bukas, pwede ba tayong kumain para pag-usapan ng experience? Si Kai Ramos at si Andrea, matagal nang magkasama. Nililigawan niya ang kasamahan. Gusto ba niyang ligawan si Andrea? Kagabi, di ba sa sala ako natulog? Paano ko napunta sa kwarto? Siguradong si Mateo ang nabuhat sa akin. Salamat sa papuri. Huwag na sakain. Kung may tanong, mas eksperto ang mga guro. Nasa business trip si Mateo. Di ko alam po kailan babalik. Tay, yung huling mensahe bago sumakay, di na-send. Sisigawan na naman ako pag-uwi. Sa girlfriend mo ba nagme-mensahe? Oo. Alam ng girlfriend ko na pupunta ako sa disaster area. Kaya pinapaingat niya ako. Pero di na-send ang mensahe. Tuwing business trip, nagme-mensahe ka sa kanya? Oh, Kuya Mateo,
Alam mo, tayo na mga doktor. Pag busy, wala nang oras. Kaya napagkasunduan namin, pag wala ako sa tabi niya, mag-update ako sa kanya para di siya mag-alala. Kayong mga single, di nyo to maiintindihan. Ganito pala dapat. Baka si Andrea nag-aalala rin sa akin? Dahil mag-asawa na kami, dapat ba ako mag-update? Nandito na ako. Mamaya, pupunta na sa site. Mateo malibang pinadalhan? Bakit hanggang ngayon di pa siya nagre-reply? Baka pinuntahan yung si Kai Ramos? Di ba nasa business trip ka? Bakit ang bilis mo nakauwi? Bakit kahapon di mo ko sinagot? Kahapon, may sinen ka? Yung message mo na nasa site Ano pa ba? Akala ko mali lang yon. Kaya, di ko sinagot. Ni minsan hindi nagpapaalam si Mateo. Bakit bigla niya nag-send ng ganito? May problema ba? Siyempre, meron. Kahapon ba, kumain kayo ni Kai Ramos? Kai Ramos? Anong kinalaman niya? Kahapon, kasama ko si Ate Liza na grounds buong araw. Salamat sa papuri. Huwag na tayong kumain. Kung may problema, mas eksperto ang mga guro. Sir Santos, nagseselos ka ba? Di ako nagseselos. Galit lang ako. Nag-rescue ako sa disaster area bilang asawa ko. Wala man ng pag-aalala. Ano? Pumunta ka sa disaster area? Nasugatan ka ba? Kaya pala nag-alala siya sa akin. Di na niya alam na pumunta ako sa disaster area. Malasakit sa akin ng Diyos. Ayos lang lahat. Hay, buti naman. Ang saya niya. Baka naman dahil nag-alala ako sa kanya. Mula ngayon, kung may emergency surgery o iba pang lakad, magme-message ako sa'yo. Ibig sabihin, magpapaalam ka na sa mga lakad mo? Wala akong gagawin bukas. Pag-out ko mamaya, kain tayo. Sige, mamaya, punta ako sa'yo. Sige. Out na ako. Papunta na ako sa'yo. Kuya Mateo. Matagal na kitang gusto. Kaya pala si Marian at si Mateo ay ganito nakalapit. Kaya pala sigurado siya magdidiborsyo kami ni Mateo. Marian Lim, wala akong gusto sa'yo. At di kita nagustuhan. Umayos ka. Bakit? Kuya Mateo, matagal na tayong magkakilala. Pareho ang estado natin. Bagay tayo sa lahat. Bakit di mo ko pinili? May asawa na ako. Sana mula ngayon, huwag mo nang gawin ang mga gawaing yan. Mateo, di kaya gusto mo na si Andrea? Di ako mapapantayan ni Andrea. Siyempre, asawa ko ang pinakamagaling. Marian Lim, pag narinig ko pa na binabastos mo asawa ko, gagamitin ko ang koneksyon ko para palayasin ka rito. Laki malinaw si Mateo sa trabaho at personal. Para lang kay Andrea, gagamit ng koneksyon. Andrea, di kita hahayaang magtagumpay. Andrea, di ka pa tapos.
Sorry, di pa tapos. Kain ka na. Sige, kain ka rin ha. Sa wakas, makakain ko ang crush ko. Andrea, bakit wala kang lakas ng loob? Pero, sina Mateo at Maria, sobrang lapit. Pag pumunta ako, mapapahiya lang ako. Andrea, bakit nandito ka pa? Di ka kumain? Cancelado. Sama ka sa akin. Libre kita sa bar. Sakto. Gumawa ng iba para ma-distract ka. Tara. Ate, balita ko, Dr. Karo. Sa trabaho mo, mahirap siguro. Ayos lang. Ano? May type ka ba? Huwag ka nga. Imposibleng may makatalo kay Mateo. Sige. Tara. Cheers! Ang tagal na. Di pa ba tapos si Andrea? Mateo, bira tayo lumabas. Bakit puro phone mo tinitingnan? Di mo gets kasi wala kang asawa. Asawa mo, bakit di sumama? Busy siya. Mateo, mukhang seryoso ka na kay Andrea. Ngayon, parang asawang nagtatampo. Layas ka nga. Tingnan mo, kailan ka pa nagmamadaling hawak ang phone para maghintay ng reply. Ikaw, nahulog ka na. Andrea, tapos ka na ba? Nakikita kami ni Miguel. Kumain ka na ba? Anong gusto mo? Iuwi ko na lang? Sir Santos, pasensya na. Ito ba ang pagkagusto? Mateo, asawa mo yun. Sa paligid niya, maraming mga puging lalaki. Ang fresh, tingnan. Mateo, asawa mo, ayaw na sa'yo. Huwag kang magsalita. Di ka naman pipilitin. Mag-reply ba ako? Pero anong isasagot ko? Hay, ang kamay ko, bakit bigla akong tumanggi sa imbitasyon ni Mateo? Andrea, bakit parang lutang ka? Baka iniisip mo si Professor Santos? Ay, oo naman. Iniisip ko siya. Huwag mo nang isipin. Pinayagan kitang lumabas para magsaya. Yung lalaking yon, lagi kang nililigawan. Ano, gusto mo? Wala akong interes. CR lang ako. Hintayin mo ako rito. Sige. Nasaan ka? Nagpapalambot ng paa sa bahay. Palambot ng paa. Mas bagay na palambot ng lalaki. Masarap ba ang alak? Masigla ba ang binatilyo? Hindi ka ba iinuman ng asawa mo? Masarap ba ang alak? Masigla ba ang binatilyo? Di ka ba iinuman ng asawa mo? Ang lapit naman. Ibig sabihin ba, si Mateo nalaman na nagsisinungaling ako? Sana naman, guni-guni ko lang to. Bakit nandyan pa? Ang pinakamabuti ay tumakas na. Uy ate, add muna tayo sa WeChat. Susunod. Makikiraan. Saan pupunta si Mrs. Santos? Ang lapit naman.
Hay nako, handa na. Oo nga. Di ko inasahan na makita si Dr. Reyes na OT dito sa bar. Wah, di talaga tapa magsinungaling. Nakita pa niya, ang liit ng tsansa, pero nangyari. Paano na to? Paano na? Siguradong masama na tingin niya sa akin. Pare, mapila ka muna. Ako na una. Miss? Baka si Andrea type niya to. Miss! Sabihin mo, sino nauna? Mateo, nagseselo siya. Siya nauna. Teka. Maha, uwi na tayo. Mateo, ikaw, makinig ka. Si Liza, manungkot siya. Pinuntahan ko siya. Sorry, Liza. Kinami kita. Pasensya na talaga. Baka si Mrs. Santos sa labas. Single pa rin? Sa susunod na ganito, pakiusap, Mrs. Santos. Sabihin mo agad na kasal ka na. Asawa mo si Mateo. Mateo, ilalabas pa niyang kasal natin? Pero kaninang umaga, naglalandi pa siya kay Marian. Bakit bigla nang salita sa akin ng ganito? Narinig mo ba? Narinig ko. Sana yung mga may gusto kay Andrea. Pag nalaman ang kasal niya, ay tumigil na. Di mahanap ng driver. Hanapin ko siya. Dito ka lang. Huwag kang babalik sa lalaki. Narinig mo? Sige. Andrea! Bakit ka nandito? Andrea, Bakit ka nandito? ikaw nga, busy ka ba? Diretsuhin mo na. Bakit ganyan ka magsalita? Tita mo pa rin ako. Tita mo. Oh, yung tita na nagpalayo sa amin ni Mama. Anong kailangan mo? Andrea, kayo ni Marian ay magkasama sa trabaho. Bilang ate, ayos lang na di mo siya tulungan. Bakit inaapi mo pa siya? Si Maria, nagreklamo na naman. Ilang taon nang lumipas, bukod sa magreklamo. Ano pang kaya niya? May pa ako tapos magsalita. Dahil di ko ni magkasundo ni Marian, maghanap ka ng ibang trabaho. Akala mo ba ang buong mundo ay umiikot sa pamilya Lim? Ikaw na ang masusunod. Andrea, di kita kinakausap. Sumunod ka na lang. Kundi marami akong paraan para mawalan ka ng trabaho. Ikaw! Tita, anong ginawa ng asawa ko na sobrang kasalanan para magalit kayo ng ganito? Asawa? Kayo, kasana? Opo. Di pa po namin nasasabi sa inyo. Pumayak ba pamilya mo? Paano si Marian? Alam ba ni Marian? Malapit kayo ni Mama Tita. Di ba niya sinabi sa inyo? Tsaka alam man ni Marian o hindi, wala akong pakialam. Gusto ng pamilya ko si Andrea at sinabihan pa akong protektahan siya. Kung may manakit kay Andrea, ay kalaban din ng pamilya Santos. Sino man ang manakit kay Andrea, ay kalaban din ng pamilya Santos. Andrea, nandito ko. Parang lagi siyang kapag nahihiya ako, nagiging panangga ko. Ayos na. Tara na. Kahit na si Dr. Reyes ay naging matatag na tao na. Pero bilang asawa mo, sana kapag may problema, ako ang unang naiisip mo. Gusto ko makasama ka. Pwede ba? Pwede ba? Sabi niya, puprotektahan niya ako. Sabi niya, wala siyang kinalaman kay Marian. Sige. Bukas, may seminar ako. Di tayo sabay papaso. Pero pag lunch break, sabay tayong kumain, okay? Sige. Hihintayin kita. Sige.
Andrea, ang lupit mo kahapon. Nag-text ka lang, tapos umalis ka na. Naku, sorry na. Sa susunod, libre kita. Usapan yan Sa oras na to, si Mateo, tapos na siguro. Mamaya, anong kakainin natin? Bakit kailangan sundin si Mateo? Tingin ko sa theory ako, walang mali. Bakit niya binawi? Di ba sila ang mga doktor na nag-seminar? Anong nangyari? Huwag ka na magsalita. Mas magaling siya sa atin. Ano mas magaling? Mahigit 10 tao na ako rito. Kung anong kaya ni Mateo, kaya ko rin. Nag-aral lang sa abroad. Tapos mayabang na. Si Dr. Santos sa abroad nagturo sa top medical school at kinuha ulit ng ospital. Sa panahon niya, halata ang galing niya. Dr. Cruz, tingin mo ba mas magaling ka? Anong paki mo? Naiintindihan mo ba kami? Hindi ko nga alam ang pinag-uusapan niyo. Pero sa academic seminar, lahat ng nandito pwede magsalita. Kung ang sinabi ni Dr. Santos ay may mali, sabihin mo sa kanya mismo at huwag siraan sa likod. Ano alam mo, doktor lang? Tingin ko, isa ka pang babae na luloko sa mukha ni Mateo. Sana nga lang mapansin niya ang mukha ko. May narinig akong kasabihan, kung ang isang tao ay mas magaling sa lahat, ang mga tao ay iinsultuhin ang itsura niya. Pinapansin ni Dr. Cruz ang mukha ni Dr. Santos. Dahil ba wala ka nito? Andrea, ang galing mo. Di ko alam na ganyan ka magalit, Andrea. Andrea, di ka ba naman lead surgeon? Subukan mo, di ka na makakapasok sa OR. Ang yabang mo, Dr. Cruz. Kung hindi ako nagkakamali, ako ang mentor ni Dr. Reyes, di ba? Kailan pa siya dumating? Kano karami narinig niya? Paano na to? Pagpuri sa likod at narinig pa niya? Nakakahiya. Ang tapang mo kanina. Biglang naging duwag. Nandito si Dr. Santos. Narinig ko sa pinto, parang may nagduda sa teoryang inihain ko sa meeting. Sinong doktor ang di nakaintindi? Mali po kayo, Dr. Santos. Nag-uusap lang po kami. Sa susunod, magtanong na kayo agad. Ipapaliwanag ko ng maayos. Narinig niya lahat. Nakakahiya. At saka, Dr. Cruz, kung si Dr. Reyes ang makaopera, ay desisyong ng mentor niya at ng direktor. Kailan pa si Dr. Cruz nagkaroon ng kanyang kapangyarihan? Nagbibiro lang ako, Dr. Santos. Huwag mo namang seryosohin. Mabuti, duwag ang estudyante ko. Sa susunod, Dr. Cruz, huwag nang magbiro ng ganyan. Di pa po kumakain si Dr. Santos? Sama na po kayo? Tuloy natin ang pag-uusap? Huwag na. May lakad ako kasama ng asawa ko. Ang direkta niya na sabihing asawa niya ako? Ikaw at si Professor Santos kayo. Sana kami. Ayos yan. Di mo lang namin alam. Ang galing niyo magtago. Pag may handaan, ipapaalam ko sa inyo. Andrea, pinagkaila mo pa sa akin to. Isang libre pa para mapatawad kita. Sige. Maganda na tayo ng regalo. Tara na, kain na tayo. Para din na natin silang istorbohin. Ang bossy ni Dr. Santos kanina. Parang sa drama ang bagay nila. Salamat. Andrea, salamat. Karangalan ko maging asawa mo at ipagtanggol mo ko ng ganito. Wala yun. Kasalanan ni Dr. Cruz. Sobra na siya. Sabi niya, swerte daw siya. Baka sa akin din, may gusto na siya. Sige na, may nireserve akong magandang restaurant. Tikman natin. Sige. Busok ako. Masarap. Ulitin natin. Hello, Ma. Bakit po? Ayos pa kayo ni Mateo? May plano ba kayo bukas? Ayos naman. Bukas. May plano ka ba bukas? Hello, Ma. Bukas,
Wala akong gagawin. Bakit po? Mabuti. Nasa lungsod ng Cebu kami ng nanay mo. Punta kayo rito para mag-relax. Ma yun? Oh, nabook na ang hotel at ticket nyo? Punta na kayo. Parang hindi yata tama. Baka maabala ang iba mong plano. Sabihin ko na lang kay Ma na wag na lang. Ayos lang. Di pa tayo nakakapag-travel na magkasama. Mag-travel tayo! Patay, bakit nakalimutan ko na sa trip na to kasama ang mga nanay? Magkakasama kami ni Mateo sa kwarto. Pero, peke lang ang kasal namin. Paano na to? Ma, magpahinga na po kayo. Anong ibig niyong sabihin? Talaga bang magkakasama kaming matulog? Sige, magpahinga na kayo. Di na namin kayo aabalahin. Ma? Tagal ko na di nakasama sa'yo. Pwede bang makitulog sa'yo? Malaki ka na, makikitulog ba sa akin? Di ka nahihiya? Pasok ka muna at mapahinga. Ay, sana iba na lang sinabi ko. Sorry nahirapan ka pa. Bakit ako mahihirapan? Kasi wala tayong feeling sa isa't isa. O kaya mag-book na lang ako ng ibang kwarto sa baba. Nakalimutan na ba ni Mrs. Santos na legal kaming mag-asawa? Hindi pwede. Di pa ako sigurado kung anong nararamdaman ni Mateo sa akin. Di pwede maging gulo to. Kukuha na lang ako ng ibang kwarto. Bakit? Ayaw mo bang makasama ako? Ako, hindi Sige na. Ding mo pa ba gets? Plano to ng mga nanay natin. Kahit magtanong ka pa ng kwarto, ang staff, sasabihin wala na. Paano na to? Sa sofa ako, sa kamaka. Isang gabi lang naman. Ayos lang. Sa sofa na ako! Sige na. Kung napabayaan ka pa, baka makasama na ako sa kama mo. Ako, maghuhugas muna ako. Andrea, kailan kaya tayo magiging mas malapit sa isa't isa? Andrea, mag-picture tayo. Mag-asawa tayo. Bukod sa picture sa marriage certificate, wala man lang tayong picture. Ang weird naman. Tama ka. Nag-iisip na naman ako ng kung ano. Halika. Ikaw! Bakit? Gulat ka? Andrea, mag-asawa tayo. Di ba to ang puso ko? Ano sinabi ni Mateo? Anong ibig sabihin? Baka gusto niya ako? Andrea, gusto mo bang subukan nating maging tunay na mag-asawa? Gusto ko. Andrea, ang bilis mong pumayag Andrea, masaya ko na pumayag ka. Masaya rin ako. Na gusto mo ko. Bukod sa picture sa kasal, ito ang unang picture namin ni Mateo. Ay, may isang tao at asawa niya ay mukhang nag-enjoy, Siyempre. Andrea, ang yabang mo kasi kasama mo si Mateo, no? Pag nalaman ng buong ospital ang issue mo, tingnan ko lang kung makang-iti ka pa.
Di ko akalain si Andrea ay ganyan pala. Oo nga, mukhang maayos. Sinong mag-aakala na kaya niyang agawin ang fiancé ng iba? Kaya pala, pagdating ni Dr. Lim, sinusundan niya si Dr. Santos. Siya pala ang original. Sinira lang ni Andrea. Si Andrea, ang nanay niya noon ay taga-probinsya. Nagpakahirap makasal sa mayaman. Mukhang si Andrea ngayon gagaya sa tagumpay ng nanay niya. Si Mariana naman. Pag di ako nagalit, Akala mo ba mahina ako? Andrea! Paliw ka ba? Marian! Ang ginawa mo! Alam mo naman! Andrea, tama naman ako. Alam mong kami ni Mateo, nilandi mo pa. Katulad ka ng nanay mo, gusto ng mayaman. Sabihin ko sa'yo, sa huli, tulad ka lang ng malanding nanay mo, palalayasin din kayo. Andrea, sobra ka na. Marian, pag di ka tumigil, di lang sampal ang abutin mo. Andrea, papatayin kita! Marian, anong relasyon natin? Kuya Mateo, di mo na ba tanda? Nung high school, ako lang ang babae sa tabi mo. Di ako naniniwalang wala akong nararamdaman sa akin. Marian, huwag kang mag-ilusyon. Di ba noong high school, ginawa mo lahat para di makalapit sa akin ang ibang babae? Mga pakulo mo, alam ko lahat yan. Asawa ko si Andrea. Mag-sorry ka sa kanya o umalis ka sa ospital na to. Kayo nang pumili. Kahit alam ko na kay Mateo at kay Marian, wala nang namamagitan. Pero nang linawin niya, masaya pa rin ako. Dra Reyes. Ano? Satisfied ka ba sa resulta? Napansin mo ba na ang galing ng asawa mo? Oh, ang galing mo. Salamat Dr. Santos. Yun pala sina Mateo at Marian. Wala talagang relasyon. Nag-isip lang ako ng kung ano. Malaki ang tulong ko sa'yo, pero sabita lamang pasasalamat. Nakakalungkot naman. Anong gusto mong pasasalamat? Inibe na lang kita. Gusto ko. Wala akong nakita. Tuloy lang kayo. June, anong problema? Ba't ka nagmamadali? Nandito rin pala si Dr. Santos. Anong ginagawa nyo? Sinong di nakakaalam na sina Dr. Santos at Dr. Reyes ay bagong kasal lang? Ang sweet nila, normal lang yan. Tama na, para ka mo na. Single ka rin naman. Mahiyain ang asawa ko. Madaling mapikon. Umayos kayo. Mahal. Tara na. Sige, mahal. Tara. Mahal, uwi na tayo. Sige, mahal. Yung ginawa ni Dr. Santos kanina, ang lupit talaga. Andrea, sa ganitong asawa, ang swerte mo. Oo nga, may asawang handang ipagtanggol ako at sa ibang babae ay may distansya. Sobrang swerte ko. Andrea, siguraduhin mo makuha mo puso ni Dr. Santos. Huwag mong hayaang agawin siya ng iba. Huwag magalala, gagawin ko. Laban, kaya mo yan. Ano to? Para sa'yo to, candlelit dinner, para pasalamat sa ginawa mo kanina. Tsaka, magkasama na tayo. Talaga? Kain na, baka lumamig pa yan. Niluto ko tong turtle soup kanina. Tikman mo. Turtle. Dra Reyes. May ibig ka bang sabihin? Hindi. Hindi Gusto ko lang. Sige na, biro lang. Akala ba ni Mateo na... Andrea, bakit ka nagpapakatanga? Siguradong akala ni Mateo na malandi ako. Tapos na ako. Maliligo muna ako. Hintayin mo ako sa kwarto. Ano hintayin sa kwarto? Huwag kang magsalita ng malabo. Andrea,
Kalma ka lang. Di kaya, bilis ng tibok ng puso ko. Nandito ka na. Ano to? Pinapadesign ko to. Pinapuyatan pa to. Isa lang to sa mundo. Datares, gusto mo bang suotin? Oo naman. Gusto ko to. Ang bracelet na to. Pareho yata sa kay Mateo. Ikaw, anong gagawin mo? Anong gusto kong gawin? Di ba alam mo na? Yung churro soup. Ako, hindi ah. Sabi mo hindi, napapikit ka na. Ikaw! Tama na, huwag kang mag-alala. Hanggat di ka pa handa, di kita gagalawin. Gabi na. Tulog ka na. Akala ko makasal sa'yo ay imposible na. Di ko inasahan na gigising araw-araw sa taong gusto ko. Anong ginagawa mo? Wala to. Parang narinig ko kanina, sabi mo gusto mo. Di ba sabi mo paborito mo ang kamay ko? Gusto mong hawakan? Ang ganda talaga ng kamay niya. Asawa ko to. Sayang kung di hahawakan. Ano? Ayos ba, Dr. Reyes? Papasok na ako. Baka malatet pa ako. Andrea, bakit sa harap ni Mateo? Wala kang self-control. Dr. Santos, may tawag sa ER. May magagawa sa site na malubang na sugatan. Ang operasyong ito ay kailangan gawin ng internal at ER. Sige, papunta na ako. Ipaganda mo sila. Bakit? Bilisan mo. Pero sa internal na yon, mga doktor na pwedeng mag-opera ay nasa OR na lahat. Wala na po kaming mapapadala. Makikira! Bilis! Nandito na ang pasyente. Tutulong na ako. Dr. Santos! Huwag mag-alala, may paraan yan. May lisensya ako sa internal medicine. Ako na sa internal medicine. Andrea, ICU doctor ka. Ikaw ang maging lead surgeon. Ako? Pero di pa ako naging lead surgeon. Tiwala ako sa'yo. Tiwala ka sa sarili mo. Sigo. Shock ang pasyente. Respiratory failure. Ihanda ang ventilator. Mag-tube na agad. Normal na ang ECG. Nagawa natin. Mateo, nagawa ko! Sabi ko sa'yo, kaya mo. Dr. Reyes, salamat sa tulong. Di ko inakala na bagong regular ka lang. Pero nakumpleto mo ang ganitong mahirap na operasyon. Ang galing mo. Tungkulin ko lang yan. Ang magligtas ng buhay ay tungkulin nating mga doktor. Huwag mag-alala, Dr. Reyes. Ire-report ko to sa boss para bigyan ka ng parangal. Oh, i-report mo talaga. Ang galing talaga ni Dr. Reyes. Baka balang araw makahabol na siya sa akin. Salamat kay Sir Santos sa walang sawang pagturo. Kaya ang bilis ko umunlad. Pero sa operasyon ngayon, sobrang kinabahan ako. Di ko alam yan. Alam ko lang, magaling tayo magtulungan at niligtas natin ang buhay. Sige na, di pa ako kumakain. Nabubusob na ako sa sweetness niyo. Sige, una na ako.
Pasensya na, Andrea. Plano sana nating samahan si nanay para mag-lunch, pero may bigla ang tawag para turuan ng baguhan. Okay lang, sige na. Una na ako. Andeng, ang pagiging masaya mo, sobrang saya ko. Ma, tayong lahat ay magiging masaya. Si Mateo, bakit di sumama? May training siya ngayon, hindi siya makapunta, pasensya na raw siya. Bala ka raw niya imbitahan sa bahay. Sige, antayin ko. Ano ka mo? Andeng, nagkasakit ulit si Lolo. Nasa ospital na. Baka di na niya kaya. Andeng, kahit ang mga limb ay halos walang mabuti. Pero mahal ka ni Lolo. Gusto ka niyang makita. Pwede bang puntahan mo siya? Mabait sa akin si Lolo. Tara na, biris. Andrea! Ba't ka nandito? Habi! Andrea! Baka naman gusto mong makahati sa yaman ni Lolo. Asa ka. Tandaan mo, Reyes ang apelido mo. Sa mga lim, wala kang karapatan. Wala kayong pakialam dito. Alis na. Kahit Reyes ang apelido ni Andeng, apo pa rin siya ni Lolo Ricardo. Lalo na't si Lolo ang gustong makita si Andeng. Tumabi kayo! Asa ka? Hanggat nandito ako, di mo makikita si Lolo. Lalong, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo. Alam mo ba? Mula probinsya ang mag-ina. Akala nila dahil may anak sa mayaman, makakapangasawa na sila. Ang kapal ng muka, gusto pang makipag-agawan sa anak ng mayaman sa yaman. Totoo ba yan? Walang hiya. Siyempre, totoo. Anong klaseng tao yan? Andrea, wag mo isiping dahil mahal ka ni Lolo. Makakahati ka na sa yaman niya. Sinasabi ko sa'yo, imposible. Ikaw at ang probinsya ng nanay mo, bumalik na sa probinsya. Una, hindi ako nandito para makahati sa yaman ng mga lim. Para lang bisitahin si Lolo. Pangalawa, pag binastos mo pa ang nanay ko, di kita palalampasin. Andrea, ikaw! Sinong susubok sa asawa ko? Nandito lang ako ngayon. Tingnan natin kung sinong susubok sa asawa ko. Mateo, nagkakamali ka. Di namin sila inaapi. Handa na kayong manakit kanina, tapos baling akala lang? Matangingay! Hospital to! Sino si Andrea? Gusto kayong makita ni Lolo. Andeng, pasok ka na. Di na ako sasama. Mateo, samahan mo ko. Sige. Lolo. Andrea. Nandito po ako. Mabuti, nandito ka. Walang silbi si Lolo. Di inasahan ni Lolo na ang pamilya ng tito mo habang napapagaling ako sa abroad. Pinatalsik kayo sa pamilya Lim. Sorry si Lolo sa inyo. Sorry sa ama mong maagang pumanaw. Lolo, ayos lang po. Ginawa niya na po lahat. Nakita pa kita sa huling hantungan. Sapat na yun. Lolo, ipapakilala ko po siya. Siya po si Mateo Santos. Manugang niyo po. Siya rin po ang special professor sa ospital namin. Magaling po siya. Hello po, Lolo. Isa palang doktor. At gwapo pa. Mabait ang apo kong si Andeng. Alagaan mo siya. Mahalin mo. Huwag mo siyang pababayaan. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Andrea. Sige, sige. Panatag na ako. Kunin niyo to. Lolo, ito. Kunin niyo. Ito na lang ang huli kong maibibigay sa'yo. Sa mga shares na to,
Isipin mo na lang na regalo ni Lolo sa kasal niyo. Lola! Lola! Lolo! Lolo! Andrea! Walang hiya ka! Bakit kahit ang swerte nasa iyo lang? Di pa sapat na inagaw mo si Mateo. Pati shares ni Lolo inagaw mo. Di ako papayag. Di ako susuko sa'yo. Hindi, hindi! Hello? Tulungan mo ko. Bilisan mo. Ang pasyenteng to, medyo pabago-bago ang mood. Pag nag-rounds ka, bantayan mo siya. Opo, Dr. Reyes. Siya yan! Huliin siya! Siya ang mamamatay tao! Pasensya na po. Hospital po ito. Pakiusap, huwag po masyadong maingay. Ikaw ang nag-opera sa asawa ko, tapos pinatay mo pa siya! Ma'am, huwag po kayong mag-imbento. Si Dr. Reyes ay labing mabuting doktor. Bakit niya ipapahamak ang asawa niyo? Ma'am, naintindihan ko po kayo. Pero ang buong operasyon ay may video recording. Legal ang lahat. Kaya itong suriin. Magkakampi kayo! Magkasabwat! Magkakampi kayo! Itong Dr. Reyes na to, balita ko, bagong promote lang na intern. Ikaw ang nag-opera sa asawa ko. Tapos pinatay mo pa siya. Sinong mabibigay sa amin ng hustisya? Magpaliwanag kayo! Totoo ba yan? Napatay ng doktor ang pasyente? Malay natin. Di mo ba narinig? Itong doktora, bagong promote lang na intern. Maling operasyon ka, posible nga. Kaya pala, di magaling. Narinig ko, nangaabuso pa ang mga doktor dito. Walang katarungan! Mang, sabi mo pinatay ko ang asawa mo. Tatanungin kita, ano ang pangalan ng asawa mo? Kailan siya inoperahan? At ano ang dahilan ng operasyon? Kailan ba talaga siya namatay? Ako! Mga kasama, sa bawat pasyente sa ospital, may detalyadong record. Kung di mo masagot, baka sinasadya mo lang mag-iskandalo. At may pananagutan ka sa batas. Tama! Kung ang medical accident na to ay nangyari sa ospital namin, pananagutan namin yan. Pero kung sinasadya nyo lang, haabulin namin kayo. Kung malala ang kaso, makukulong kayo. Makukulong? June, di ba sabi mo mag-aarte lang tayo? Bakit may kulong pa? Tumahimik ka! Wala kang kwenta! Puro kagulo! Haba, paninira lang pala. Mga to, ang sama ng ugali nila. Huwag kang magpadihis! Ngayon, magbabayad ka sa ama ko! Higa! Higyo! Tangin sa pulis! Tara? Nasugatan ka. Ayos lang, kaskas lang. Paano ayos lang? Kamay ng doktor ang hawak ng scalpel. Paano magkakasugat ng ganito? Tara, papatapatan ko yan. Andrea, ayos lang talaga ako. Doktor din ako. Alam ko yan. Bunggabi na ako sa ospital. Doktor din ako. Hangga di ako pumapaya. Magpahinga ka rito. Tsaka, wala ngayon, huwag ka nang magpadalos-dalos. Paano naging padalos-dalos yun? Asawa kita, tungkulin kitang protektahan. Tsaka, ako ang mentor mo. Bakit ikaw pa ang nadidikta? Gusto kitang bantayan? Ginong Santos, Ginang Reyes, tungkol sa nangyari kay Ginang Reyes kagabi, ang kaso ng paninira, may resulta na po. Buti binigyan ko si June Cruz at ang mga yon ng bayan. Kahit umabot pa sa pulis, wala akong kinalaman. Marian Lin! May ka nakapamaksa rito. Anong ginagawa ko? Pakialam mo.
Di ko pakialaman, pero may makakapigil sa'yo. Marian Lim, pinaparatangan kang nag-udyok ng gulo. May ebidensya na. Sumama ka sa presinto. Bakit may pulis? Baka umamin ng walang kwentang yun. Ayokong makulong. Hindi! Wala akong ginawa! Bakit niyo ako hinuhuli? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mahal, uwi na tayo. Andrea, di ko inakala na gagawin niya ni Marian. Buti nandyan si Professor Santos. Narinig ko, 10 buwan ang sentensya ni Marian at naka-blacklist na siya sa medical field. Buti, nasa kanya. So, si Professor Santos na yon, kumpara nung high school, sa crush mo noon. Sinong mas gusto mo? Nung high school si Andrea, may crush daw siyang lalaki. Sino? Gusto pa ba niya yung lalaki niya na yon? Actually... Sige, bababahan ako. Ayaw ba niyang malaman ko na may crush siya noon? Hindi pwede. Tatanungin ko siya. Tapos ka na? Andrea, narinig ko lahat. Narinig niya. Ang matagal kong crush. Mabubo ko na. Ang biglaan naman. Andrea, yung crush mo nung high school, gusto mo pa ba siya ngayon? Narinig ko, pero kalahati lang. Kung gusto mo pa siya. Ako. Bakit? Ipapamigay mo ba ako sa kanya? Imposible. Hindi kita bibitawan habang buhay. Di ko akalain na sa puso niya. Ganito ako kahalaga. Pero ang taong gusto ko nung high school, kasal na namin. Ano? Siya ba? Oh, ang taong gusto ko mula umpisa ay ikaw. Ikaw? Kailan ka ba nagkagusto sa akin? Mula nung binuli ako ni Marian Lim at ipinatanggol mo ko. Sa sandaling yon, pakiramdam ko parang isang liwanag ka na sumikat sa buhay ko. Di ba ito yung nawalang bracelet ko? Oh, pag-alis mo, naiwan mo to. Pinangalagaan ko to hanggang ngayon. Ang galing mo. Sobrang ningning mo. Feeling ko, di ako bagay sa'yo. Kaya, ang pagtingin ko sa'yo, tinago ko sa puso ko. Paano naman? Masipag ka at magaling ka rin. Tapos, gusto kong lumapit sa'yo, mas malapit pa. Kaya nag-aral ako maging doktor para lang makatrabaho ka. Andrea, salamat sa pagkagusto mo sa akin. Salamat din sa'yo. Mag-couple bracelet na tayo. Bakit bigla mong naisip na dalhin ako sa school? Tagal na di tayo bumalik. Gusto ko lang mamasyal. Alam mo ba, nung high school, dito ako, lagi nanonood sa'yo. Bakit di kita nakita nun? Daming may gusto sa'yo nun. Di na ako makisiksik. Ngayon, mula ngayon, di mo na ako matatanggal. Oh, nga pala.
Non, may nakasulat pa ako rito. Ano nakasulat? Nakatakda. Si Mateo Santos. Hudihin tayo ba kay Andrea? Di ko masabi nun. Kaya tinago ko na lang dito. Ano ba? May isa pa. Andrea Reyes, papayag ka bang pakasalan si Mateo Santos? Paano mo nalaman? Matagal ko nang gustong bigyan ka ng kumpletong kasal. Andrea, papayag ka bang pakasalan ako? Oo, payag ako. Rata Reyes, pakisuyo na lang sa susunod.